Diyos para mamatay, kundi para maging larawan niyang buhay. Ngunit dahil sa pakana ng Diablo, nakapasok ang kamatayan at ito ang kahihinatnan ng mga napailalim sa Kanya. Ngunit ang mga matuwid ay nasa kamay ng Diyos, at di sila makararanas ng kamuntimang pahirap. Sa akala ng mga hangal, ang mga matuwid ay namamatay. Iniisip nilang ang kamatayan ay kapahamakan at ang pagpanaw nila ay tuluyang paglaho. Ngunit ang totoo, sila'y nananahimik na. Bagamat sa tingin ng tao sila'y pinarusahan, ngunit ang totoo, sila'y nasa buhay na walang hanggan. Ang kaunting pagtitiis nila ay tutumbasan ng malaking pagpapala. Napatunayan ng Diyos na sila'y karapat-dapat, sila'y kanyang sinubok tulad ng ginto sa tunawan, kaya't sila'y tinanggap niyang parang handog na sinusunog. Pagdating ng Panginoon para gantimpalaan ang mga banal, magniningning silang parang ningas ng nagliliyab na dayami. Sila ang mamamayani sa mga bansa sa daigdig, at ang Panginoon ang maghahari sa kanila magpakailanman. Ang mga nagtitiwala sa Kanya ay makauunawa sa katotohanan ng Kanyang pamamaraan, at ang mga naging tapat sa Kanya ay mamumuhay na kasama niya sa Kanyang pag-ibig, sapagkat siya'y mabuti at maawain sa Kanyang mga hinirang. Ang salita ng Diyos. Palagi kong pupurihin ang dakilang poon natin. Panginooy aking laging pupurihin, sa pasasalamat di ako titigil, aking pupurihin kanyang mga gawa, kayong naaapi makinig matuwa. Palagi kong pupurihin ang dakilang poon natin. Kinukupkop ng Diyos ang mga matuwid, at ang taghoy nila'y kanyang dinirinig. Nililipol niya yaong masasama hanggang sa mapawi sa isip ng madla. Palagi kong pupurihin ang dakilang poon natin. Agad dinirinig daing ng matuwid, inililigtas sila sa mga panganib. Tumutulong siya sa nasisiphayo, ang walang pag-asa'y hindi binibigo. Palagi kong pupurihin ang dakilang poon natin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, sinabi ng Panginoon, ipalagay natin kayo'y may aliping nag-aararo o nagpapastol kaya ng tupa. Pagkagaling niya sa bukid, sasabihin ba ninyo sa kanya, halika at nang makakain ka na? Hindi. Sa halip ay ganito ang sinasabi ninyo, ipaghanda mo ako ng hapunan, magbihis ka at silbihan mo ako habang ako'y kumakain. Kumain ka pagkakain ko. Pinasasalamatan ba ang alipin dahil sa ginawa niya ang iniutos sa kanya? Gayon din naman kayo, kapag nagawa na ninyo ang lahat ng iniutos sa inyo, sabihin ninyo, kami mga aliping walang kabuluhan, tumupad lamang kami sa aming tungkulin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mga minamahal naming kapatid kay Jesus, ako po si Father Paul Jacome from the Archdiocese of Manila. Halina po't samahan natin ang isa't isang magnilay sa salita ng Diyos, salita ng buhay. Maganda po ang paalala sa atin ng Ebanghelyo. Tahasang binanggit doon, we are unprofitable servants. We have done what we were obliged to do. Yung sa salitang unprofitable, madalas baka maiwan tayo doon kasi ang mundong ito, sinasanay tayo sa salitang profit. Sa simpleng pagsasalin, maaari natin itong maunawaan na kita. Kita mula sa isang trabahong ginawa. Kaya nga sa tuwing mayroon po tayong mga makikitang mga pabatid, lalo sa mga kumpanya ngayon, we are hiring. Yan, madalas nyo pong makita yan. Kasunod noong paanyayang iyon, ay yung iba't ibang mga, pakagad, Kumbaga, yung tinatawag nilang mga bonuses, salaries, allowances, Yung ika nga, incentives and benefits. Ito'y para maengganyo yung mga tao na pumasok. Sapagkat, alam rin naman natin, hindi lingid sa kaalaman ng tao, kailangan nating mabuhay. Kaya nga hindi lamang tayo naiiwan sa tawag natin, We are not only working
Kasi sa Tagalog ng work, hindi lang naman basta trabaho. Maganda po na isali natin ito bilang hanap buhay. At ito'y paanyaya sa atin na makita anuman ang pinagsusumikapan natin, no? Saan mang larangan tayo pumapasok, dapat pinagsusumikapan natin sana ito'y nagbibigay ng buhay. Kaya nga po maganda yung pagkakasalin sa Tagalog nung atin pong naunang binanggit na hinango sa Ebanghelyo. Sabi roon, kami mga aliping walang kabuluhan, tumutupad lamang kami sa aming tungkulin. No? Yung unprofitable, ito'y naisalin bilang walang kabuluhan. No? Kabuluhan sapagkat ang pagkukondisyon sa atin, hindi lamang dapat hahanapin natin kung saan tayo kumikita, kung hindi kung saan tayo lumalago, kung ano ang nakapagbibigay sa atin ng higit na garantiya kung saan natin nakikita ang kalooban rin ng Diyos. No? Paalala po ito na higit ang kalooban ng Diyos na bagamat ang libel, no, sa storya at sa mga pagbasa, mistulang tila bagay utusan ang ugnayan natin. Pero tandaan po natin, mistulang utusan man ang libel, tayo'y higit na kinalulugdan. No? Sa unang pagbasa po, balikan po natin. Sa Aklat ng Karunungan, nagbukas ang pagbasa sa mga ganitong pananalita. Pagkat ang tao'y hindi nilikha ng Diyos para mamatay, kung hindi maging larawan niyang buhay. No? At sa dulo ng unang pagbasa, ipinapaalala sa atin na ang sino mang namumuhay para sa Panginoon, ang sino mang mga mabubuting katiwala niya, ang mga nagtitiwala sa Kanya, ay makauunawa sa katotohanan ng Kanyang pamamaraan. At ang mga naging tapat sa Kanya sa pamumuhay, ay sa Kanya namumuhay sa pag-ibig, sapagkat siya'y mabuti, maawain sa lahat ng Kanyang hinirang. No? Hindi na tayo dapat magtaka, sapagkat kailanman, kahit ang estado at level natin ay mistulang mga utusan, hindi niya tayo itinuring, bagkus, labis-labis niya tayong kinalugdan. Kaya nga karugtong ng Ebanghelyo sa araw na ito, si Jesus naglalarawan lamang ng pangunahing saloobin na dapat sanang taglayin ng isang lingkod o ng isang katiwala. Ang isang lingkod ay naroroon lamang upang magtrabaho at tuparin hindi ang kanyang kalooban, kung hindi ang kalooban ng may-ari. Kaya nga ang mga gawaing bahay, anuman ang sa kanya pinagkatiwala, ito lamang ang inaasahan sa kanya. Walang incentives, walang mga benefits na kailangang ibigay upang mas pagbutihin pa niya yung kanyang trabaho. Hindi tayo niloloko ng Diyos. Hindi niya kailangang magbigay ng gantimpala sa pagtatapos ng kanyang maghapong gawain sa bukid, no? Kung sino man yung katiwalang iyon. Hindi rin po siya inaasahang sumalo sa hapag at makibahagi sa pagkain kasama ng kanyang Panginoon. Ang kailangan niyang gawin, tapusin ang lahat ng gawain bago siya makakain at makapagpahinga. Ang layunin po ni Jesus sa talinghagang ito ay itama yung paraan ng pakikipag-ugnayan ng mga eskriba at pariseyo sa Diyos. Kasi nung panahong iyon, ganoon ang kanilang iniisip, no? Para bang nakatali sila sa isang kontrata na kailangan nilang gawin yung dapat nilang gawin, lalo't higit yung mga tungkulin nilang pansimbahan, sa pag-asang makakakuha sila ng espesyal na gantimpala, no? At mas mahusay na pagtrato sa kanila sa hanay pag dumating ang kaharian. Pero alam rin po natin nakakatakot ang ganitong pag-uugali. Kasi kahit sa atin pong mga mistulang taong simbahan, maaari rin itong maging anay ng ating motibasyon. No? Our incentive kind of motivation will be a parasite to us. No?
Para bang ganito yung mentality. We work for God, we work and we do good works for God. So that God will be somehow be put into a kind of debt to us na para bang nangungutangan ng utang na loob sa atin ng Diyos. But my dear sisters and brothers, we do not work as if we buy our salvation. Remember, salvation is never owed to us. It is but a pure gift, a pure grace given to us. Sana, hindi ganito ang ating disposisyon na para bang may utang na loob sa atin ng Diyos. Ang kaligtasan ay hindi isang bagay na utang ng Diyos sa atin, ito'y isang dalisay na regalo at biyaya. Ipaubaya po natin sa Diyos ang anumang nais niyang ibigay sa atin sa katapusan ng panahon. Sa katunayan, ang mga tungkulin, ang serbisyo na ating ginagawa para sa Diyos ay hindi maikukumpara sa kung gaano at kahigit ang ginawa ni Jesus para sa atin simula pa nung siya'y nakabayubay sa krus. Kaya naman, ipagpatuloy po natin ang lahat ng ating ginagawa para sa Diyos, sa simbahan, sa lahat ng ating minamahalan. Magtiwala tayo na aalagaan tayo ng Panginoon. Kagaya rin ng sinambit, naway ito rin ang maging panalangin natin. Kami mga aliping walang kabuluhan, tumupad lamang kami sa aming tungkulin. Paalala rin po sa atin nang minsang kinausap ni Jesus ang kanyang mga unang naging kaibigan. I no longer call you slaves, but friends. Hindi natin binibili ang ating kaligtasan, anuman ang ating napagsumikapan, ito'y mistulang pagtatawid ng grasya at maaari nating gawin ang dapat nating ginagawa sa ngalan ng kabukasan ng ating kalooban sa mas malawak na kalooban ng Diyos. Muli, balikan natin ang katotohanan. Hindi ganoong mahalaga kung gaano kalaki ang kita. Mas higit na mahalaga ang nakikita ng Panginoon. Ang tunay po nating kabuluhan ay matatagpuan kapag nakita tayo ng Diyos na tumutupad sa Kanyang kalooban. Mga minamahal kong kapatid, ito ang salita ng Diyos, salita ng buhay.